morning, good afternoon, good evening, Mindset Family. Ako nga pala si CJ Remillo ng Mindset Production at ngayon nandito po tayo sa shop ni Kuya CJ Abuluyan, may-ari ng Cartiveros Barbershop. So, Kuya CJ, paano ka nag-start sa business na ganito? Nag-start yung barbering career ko noong 2019. Galing ako ng Australia pero I decided to come back here na mag-business na lang na sa akin yung oras. Well, in fact, matagal na akong in-invite ng mga kaibigan ko dati sa Manila na may mga premium barbershop, mga men's barbershop na maging barbero ka. So, wala akong chance na matutunan dati maggupit kasi nga busy ako sa work. Nasa BPO industry pa ako ng almost 11 years, more than 11 years. Tagal din. Oo, tsaka, ayun, nag-start yung Cartivero 2019. Nag-start muna ako sa TESDA. Nakapag-aral ako doon ng 3 days. Magkakahiwalay yun. Hindi ko na siya natapos kasi kinakailangan nila ng magdala kami ng mga male model na gugupitan. Eh, syempre, pag nag-start ka, wala pang masyadong nagtitiwala sa'yo. Kaya medyo tagilid dati. Tapos sa kadahilanan na gusto kong i-pursue yung paggugupit, ang ginawa ko is nag-conduct ako ng mga free haircuts before sa amin. Yung mga bata na nagpapagupit, nakakalbuhin sana. Gagawin ko muna yung napapanood ko sa YouTube, mga tutorial videos bago ko sila kalbuhin. Parang test tutorial lang. Oo. Tapos nung nag-start na ako mag-invest ng mga gamit, doon na ako nag-start mag-charge ng mga gupit. Hindi nga ako nagbibigay ng rate eh. Yung mga tropa na lang o ginugupitan ko yung nagbibigay ng mga presyo na gusto nilang ibayad. Every Saturday ako noon naggugupit. Yun yung session ko kasi yun yung day off ko sa work. Usually binabayad nila mga 100 per haircut. Pero yung haircut nila na tumatagal ng more or less 2 hours. Ganun ako katagal maggupit dati. And then year 2020 nung may maliit na ako na shop, and then most recently nag-expand yung shop ko nung November last year. Naging 3 seats na siya, 3 barber chairs. And November din pumasok sa akin si Carlo. Si Carlo na isa din na magaling maggupit. Na-curious din dati, naging customer siya ng mga tropa namin dun sa Batak. Tapos parang nagka-interest siya. Ayun, natutunan niya maggupit. Sobrang lupit na niya, kaya pumasok siya dito sa shop. Kuya, sabi mo nasa Australia ka dati. Ano yan, unang work mo pa lang yan? Or Hindi. Nag-resign ako sa BPO. 11 years na ako doon sa BPO industry dati. Tapos nag-decide na ako mag-abroad. Nag-student visa ako doon. Student visa, oo. Nung nanganak yung misis ko, yun. Nag-decide akong magbakasyon for 2 weeks. Pero nung nakabalik ulit ako ng Australia, parang separation anxiety ako sa anak ko tsaka sa asawa ko. Kaya, ayun. Nag-decide na ako na bumalik dito. For good na. For good, So, ba't yung paggugupit yung napili mo na business? Ang aim ko ng barbering industry dito sa Ilocos Norte is i-step up yung game natin. Napag-iiwanan kasi yung Ilocos Norte dun sa barbering industry when it comes to, kung compare natin sa Manila, Pampanga, Baguio, napakaganda ng barbering scene. And then, yun yung aim ko before. Gusto kong i-step up siya. Kasi normally, pag dito sa Ilocos, pag sinabing barbero, isipin na bakla or something. May pagka-stereotype yung mga tao. Pero, ayun nga, sabi ko nga, kung hindi ko to susimulan, hindi to parang walang... Hindi siya lalaki or makikilala. Hindi siya lalaki. Now, I'm proud to say na may mga kabataan na rin na nagkaka-interest maggupit. Na nakikita na nila yung kagandahan ng pagiging barbero. So, ilang years siya bago nag-expand? 2019, wala pa akong shop nun. Usually, nagugupit lang ako sa bahay ng tropa, shop ng tropa. May mga event, mga fair na sinasalihan natin kasi in-invite din tayo. 2020, yun na yung nagkaroon ako ng maliit na shop. Isang barber chair lang yon. And then, by appointment din dati yung paggugupit namin. And then last year, so that's 3 years, after 3 years ata,
Hindi, after 4 years pala. Ay, hindi, 3 years, 2023. 3 years. Nag-expand na dito na 3 upuan na. And then, nagdagdag kami ng isang barbero, which is si Carlo. May isa pang barber chair na available, kaso tinitake time din namin yung tingin ng mga interesado talaga sa paggugupit. Hindi namin ayaw namin kumuha ng mga barbero na hindi naman sa parang kumita kasi kasama na doon yung pagiging barbero eh. Ang gusto namin is yung talagang magiging passion niya, yung magiging talagang mahal niya yung pagiging barbero, hindi dahil naging barbero siya kasi yun yung in ngayon siya, yung trending, parang gano'n, kasi yung karamihan sa mga barbero din, mga maraming tattoo, may mga piercing, alam mo, pag nakita ka nila may tattoo, uy, astig, parang gano'n. Ayoko din naman na gano'n. Ako kasi parang from zero talaga eh, parang minahal ko na siya. Kumbaga hindi lang siya naging career, kundi passion na rin. Lalo na yung nung may full-time work pa ako, parang hinahanap rin ng katawan ko yung paggugupit. Ang mahirap dati nung ako yung nag-start, parang hindi ako maturuan ng rekta ba, yung parang self-taught lang talaga mostly. So maswerte yung mga nagiging barbero ngayon na kabataan na bago. Madaming magtuturo sa kanila, magiging mentor. Yung kita mo naman sa pagiging barbero, sapat naman yun sa... To tell you honestly, hindi. Kaya may full-time work ako before. Kasi dati yung singil lang namin is around 150. Naging 200, 250. Ngayon, yung rate na namin is nasa 300 to 350. So, hindi kasi kami dito parang hindi namin minamadali yung barber session namin. Tumatagal siya ng 1 oras o kaya mahigit. Tinitake time din namin kasi yung mga patrons namin o clients namin yung parang binabayaran sa amin, yung parang pinapamper namin sila. I mean, kung uupo ka na dito sa barber chair namin, gusto namin lalabas ka na nakangiti, pogi, yung parang yung pogi. Feeling pogi. Sapat. Oo, pero yung pagiging barbero kasi may araw na mahina, may araw na malakas. Ang maganda kasi sa amin dito, yung parang hindi kami totally pagod na nauwi. I mean, pagod kami na masaya kasi lalo na pag nakakadami kami, parang sapat na sa amin yung 5 heads each a day para sabihin na namin maganda yung kita namin sa isang araw. Kota, gano'n. May kota na. Ang maganda rin sa pagiging barbero, yung mga connection mo sa mga tao, nag-expand din yung mga kakilala mo, parang Parang pag nagustuhan nila yung gupit mo, parang babalik at babalik. tapos may mga galante rin kasi na clients na nagtitip pa rin kahit gaano kamahal yung singil namin, may mga nagtitip pa rin, which is we really appreciate yung mga taong ganun kasi nakikita din nila yung passion namin, kung gaano namin kamahal yung trabaho namin. Parang alam namin ni Carlo na mahal na yung singil namin. Siya sabi sa kanya, hindi na tayo pwedeng magtaas o magbawas pa. Depende na lang kung ano yung sa presyo namin. Subjective kasi yan eh. Depende pa. Kung makaka-acquire kami ng mga ibang knowledge, ibang skills, syempre hindi naman libre yung kung kasali kami sa mga workshop, mga look and learn, gagastos din naman kami. Experience din. Oo. Rather than sa barbershop, ano pa yung mga business na trinay mo? May existing pa rin ako hanggang ngayon, yung video ko for rent. Nagluluto din ako minsan kasi yun din yung isa kong passion din, nagluluto ng merienda. Nagbebenta ng mga overload na mga chicken noodle soup pero sobrang mura kaya hindi ko na siya nauulit kasi parang lugi. Kaya ito lang sa barbershop, yung pomades natin, nagbebenta rin ako ng mga plant-based pomades na business din ng tropa natin sa Manila. Yung full-time work ko dati, hanggang ngayon, baka magre-resume din ako after 2 months. Nagpahinga lang ako ng mga 2 to 3, magpapahinga lang ng 2 to 3 months, mag full-time barber muna ako dito sa shop. Yun, yung isa kong trabaho is isa akong freelance. Dati ako sa medical real estate. Ayun. So, anong graduate mo kaya? Graduate ako ng computer technology. Nag-aral din ako ng BA, management din dati pero hindi ko siya natapos. Ayun, nag-switch ako sa computer technology pero yung trabaho ko ngayon as a barber hindi ko rin expected eh. Parang hinintay ko din talaga yung calling.
Pero ito, parang hindi ko siya kinukonsider na trabaho eh. Kung ano yung hilig mo ba? Kung, tulad sa'yo, mahilig ka sa car. Ako, parang ito yung hilig ko eh. Parang nagiging ano siya eh. Parang Passion mo na rin. more of a leisure. Parang ganun. At the same time, kumikita ka. Ang pinaka-importante dun is you are making someone happy every time they go out sa shop. Parang very fulfilling kasi yung feeling na parang nagustuhan ng client ng gupit. Parang, tas lalo na pag bumabalik sila. Parang naengganyo ka ulit na pagpatuloy. Tama. Ganun. So, but mas pinili mong mag-stay dito o nandun na yung namimiss mo yung family mo. Pero sa Australia, ang ganda ng dun. Tama, maganda pero nung nasa Australia kasi hindi ako naggugupit. So kung siguro magkaiba yung reason ng pagpunta ko doon, kung alam ko na maggupit, tapos punta ako ng Australia, siguro andun pa ako hanggang ngayon eh. Pero mas maganda naman yung dito ko na siya natutunan. Kasi ang main reason ko talaga is step up yung game ng barbering scene dito sa Ilocos, which is nakikita ko naman na may improvement na. May mga tropa na tayo dito sa Ilocos Norte. Yung tropa ko si Jed na may-ari ng Baskets, nag step up na rin sila ng game niya. Yung sa Batak, yung sa Barber Blues, si Christian na nagiging guest barber din namin every Sunday. So parang natatanggap na rin ng society or ng ibang tao yung presyo ng gupit namin. Kasi normally kino-compare yung presyo. Ba't ang mahal? Meron pa yung dumadating dito sa shop, parang pag nakita nila yung price list namin dyan, lumalis din agad eh. Parang may mga tao din na willing magbayad hanggat maayos din naman yung nakukuha nilang gupit. Kumbaga, you're getting what you pay for. Parang Yung quality. pero no offense meant naman dun sa mga mura maggupit. Suportado ko din naman sila. Pero kasi yung target na client base kasi namin, may mga target client base kami ng mga tropa namin. Parang may mga willing magbayad ng presyo namin, may mga hindi, which is okay lang din naman. Kumbaga nafi-filter yung client namin. So, kuya, ask ko lang, ilan yung anak mo? Isa pa lang. Isa pa lang. Ilang taon na? 5. So, ano yung mo sa kanya? Parang paglagay niya, gusto mo ba gayahin ka? Or parang itutuloy yung passion mo sa... Ako kasi lumaki na hinayaan ako na gawin yung gusto ko hanggat tama. I'll do the same with naman sa anak ko na babae. Kung kukunin natin yung percentage, hindi siya magkaka-interest na maggupit eh. Kumbaga, kung nasa ibang bansa siguro pwede, pero depende sa kanya. Hangga't tama yung gagawin niya, kahit anong gawin niya sa buhay, suportado ko pa rin. Paano mo pino-pursue or ano yung nagpapamotivate sa'yo na pagpatuloy yung business mo? Like everyone else, family, yung nagiging rason sa lahat. Kasi wala akong problema sa family ko, especially sa asawa ko. Sa tatay ko, si daddy. Todo support sila sa pinili kong career. Well, at first, yung si Erpat parang hindi pa siya parang totally convinced na ba't ito yung gusto mong career ang ganda-ganda ng trabaho mo. Parang nagulat na lang din ako nung nakikita niya siguro yung mga post ko sa social media na maganda yung gupit. Tapos may mga ginugupitan din ako na sa mga politician. Parang naging call na yun. Parang, sige, susuportan na kita. Lahat naman, sinusuportan ako sa lahat ng bagay. Pero nagulat siya. Kasi nga hindi niya akalain na nagiging, yung gupit ko is mahal. Akala niya siguro before is yung target ko is yung maggugupit ako ng mura lang. Pero, like what I've said earlier, may target ako na client base. Gusto kong maging client is yung mga working class ba? May mga tao na parang hindi naman sa mataas, yung parang kahit naman na estudyante or something eh, pero gusto namin na maging client is yung mga nakaka-appreciate ng ginagawa namin. Kasi yun yung mga masarap din na clients eh, yung mga stricto sa buhok nila, parang based on our experience, sila pa yung mismo mostly na bumabalik sa amin yung mga stricto talaga, yung mga very detailed sa mga gupit nila, parang parang
parang nakakagulat na nagustuhan niya yung gupit ko. Parang ako nga, nung nagsisimula ako, parang alam kong may mali sa gupit. Hanggang ngayon. Parang di mo pa siya sinasabi perfect. Noon at hanggang ngayon, parang may lalo na pag iba yung form ng ulo ng client, iba yung texture ng buhok. May yun yung mga mahirap na gupitan. Kasi yung tayo mga Pilipino, Asian hair, isa tayo sa pinakamahirap na strand ng buhok. Kaya nagugulat din ako kung bakit nila nagugustuhan. Pero salamat na lang sa mga patrons na bumabalik din talaga. Pero ayun nga, before at hanggang ngayon may nakita akong kahit natapos na yung gupit, yung parang may mali, parang gusto kong itama to, parang ganyan. Dati nung baguhan ako, parang ang hirap ng sitwasyon na yun kasi hindi mo alam kung saan mo kukunin yung sagot kung paano siya itatama. So, dun sa mga nagbabalak na matutong maggupit, nakakatulong yung look and learn, nakakatulong yung mga seminar na pupuntahan natin. Most importantly, ang nakakapagbigay talaga ng malaking percentage kung paano ka mag-improve is yung actual talaga. So, ano yung parang hindi naman sa down, pero ano yung pinaka-lowest na naranasan mo dito sa business na to? Well, may isa akong client before na sobrang stricto. First time kong makatanggap ng negative comments from a client sa shop. Pero nung winay-in ko siya, parang hindi naman pala ako yung mali. Kasi at first, talagang na-down ako dun eh. Na-down ako, parang gusto ko nang itigil maggupit dati. Pero winay-in ko siya kung ano yung dahilan. Yung client ko nun, late siya ng 15 minutes nung pagkaupo sa chair. Gusto niya matapos yung gupit niya within 10 minutes at hindi siya specified kung ano yung gusto niyang gupit. So umuwi, okay naman sa akin, okay naman, nag-agree pa nga siya, nag-ask pa nga siya ng way kung paano ayusin yung buhok niya. Nung pagka-uwi, nagalit, hindi ata nagustuhan ng asawa yun. Nasa kanya yun eh. Oo. Yun yung pinaka-lowest na ako, parang pinahiya ako sa parang ayoko na maggupit, parang ganyan-ganyan. Pero eventually, na-way-in ko siya. Na-handle ko naman siya. So lahat na ng mga naging well, luckily wala naman mga clients na may negative feedback na. Pero siguro pag may in the future meron, ma-handle na namin 'yan. Ma-handle ko na 'yon. Sa mga mga kabataan ngayon, kuya, ano yung i-advise mo sa kanila kung gusto nilang mag-business ng barbershop or kahit anong business? Ito applicable naman sa lahat lahat ng industry, hindi lang depende kahit anong line of business na gusto nilang pasukin. Ang key lang diyan is yung effort natin. Kung gusto natin yung isang bagay, kung gusto natin matuto talaga, mahalin mo yung ginagawa mo. Kasi sa una talaga mahirap. Dadaan talaga tayo diyan eh. Wala naman yung successful na agad, 'di ba? Lahat naman dumadaan sa baba muna, paakyat. So, pagtiyagaan lang, yun nga, mahalin yung ginagawa. Kung hindi mo pa na-explore kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, especially yung mga bata pa, mga graduate sa college or kahit current na nasa college pa, gawa lang kayo ng gawa ng mga bagay na alam yung pwedeng pagkakitaan at alam yung mamahalin din ninyo yung bagay na yun. Basta masaya sila sa... Oo. Ako nga, hindi ko pa kino-consider na successful yung business o barbershop namin. Pero looking back 4 years or 3 years ago, I never expected na mag-expand yung shop. May magiging kasama ko sa shop. Hindi ko din na-expect eh. Kumbaga yung naging motto ko sa buhay is tuloy-tuloy lang. Huwag kang titigil. Kung gusto mong maging consistent, huwag kang titigil. Kung may mga unexpected na pangyayari na tumigil ka or nag-pause ka sa ginagawa mo, make sure na magre-resume ka. At dapat kung magre-resume ka is you come back stronger. Ika nga. So, ang last question ko, kuya, ito, madaming na to eh. Gas-gas na tong question na to. Anong pipiliin mo? Diploma o diskarte? Sa Pilipinas kasi, sobrang natin eh, sobrang very high expectation yung mga tao sa Pilipinas when it comes to diploma eh. Well, importante yung diploma kasi kung gustong makahanap ng trabaho, depende naman sa trip mo eh. Kung trip mong mag-pursue, most especially pag mga professional na tao, mga doktor, mga ganyan, syempre importante yung diploma. Pero magiging maganda yung diploma mo pag sinamahan mo siya ng diskarte.
Siyempre, pag may diskarte ka, lahat naman ng mga taong madiskarte, nakakahanap ng way para maging successful eh. Yun yung maganda kapag pinagsama mo siya. Pwede na yung diskarte, pwede na yung diploma. Pero paano pag nagsama sila diploma at diskarte? Di, Sabay parang mo ng diploma, sabay mo ng start. oo, tapos hard work pa, di ba? Parang perfect combination kasi yun eh. Pero kung yung question is anong mas pipiliin ko, diploma o diskarte? Sa akin kasi since childhood ko, diskarte yung pinapairal ko eh. Well, nakapag-aral naman tayo kaso hindi nga siya bachelor's degree kaso tinamad ako noon. So mas pinairal ko yung diskarte. Pero mas maganda kapag may diploma ka at may diskarte. Kung nakapagtapos ka, tapos sasabay mo ng diskarte, pwede yun. Lalo na pag professional na yung diploma mo tapos may baka pang diskarte like kunwari isa kang doktor tapos yung passion mo paggugupit o kung anumang bagay na pwede mong pagkakitaan, pwede mo pagsabayin. So dapat halo lang. Dapat kung may diploma ka, dapat may diskarte din. Tama. Same goes with the diskarte, mas maganda kung may diploma ka, di ba? Thank you sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa shop, mga patrons namin, sa clients namin, mga incoming clients. Maraming salamat po sa pagsuporta at pagtitiwala palagi sa family ko, yung sa wife ko, si April, and then sa anak ko, si Astrid. Most especially sa epat ko, si Daddy Jose. And then sa mga tropa ko na nasa Manila, tropa ko dito, sila Carlo, sila Christian, sila Jed, Baskats, dun sa Barber Blues. Ayun, pagpatuloy lang natin ang pag-inspire ng ibang tao kung may gustong magpaturong magkupit. Hindi naman bawal magturo pero i-try natin i-gauge kung deserve ba nila dahil alam ko sa ating yung grupo natin, alam ko na mahal natin yung ginagawa natin kaya i-share natin yung passion, yung skills natin sa mga taong alam natin na mamahal din nila yung pagiging barbero. And then lastly, salamat sa Mindset team sa pagpili ng barbershop natin to be featured in your page or sa ano natin. Maraming salamat din sa chance. Ayun. Kuya, i-promote natin yung business. Sa mga gustong magpagupit, ang mostly na si service namin, ang ginugupitan namin dito is mga lalaki, barako. Pwede din naman sa babae. Pero ayan, paki-check na lang yung sa Instagram at Facebook page namin, Cartibero Barbershop. And then paki-follow na lang din yung mga page ng mga kasama nating barbero, sila Carlo Tagaban, paki-check na lang sa Facebook, yung Barber Blues natin, and then yung Baskats. Kasi kaming mga barbero dito na may talagang suportahan din kami, parang hindi namin kumbaga hilahan kami pataas. Paki-check na lang yung mga page nila. Always remember success and nothing else. Mindset.